It's me again, Victoria. Tayo po ay nasa part 3 na ng aking healing journey. Yan. And gusto ko po kayong tanungin, ikaw ba ay nahihirapan? Napapagod ka ba? Na may mga sitwasyon ng 2024 na hanggang ngayong 2025 ay dala-dala mo pa rin, na hindi mo ma-experience yung peace, yung nakangiti ka pero hindi totoong joy or happiness yung ngiti na yan. Kanina po nasa church kami, Sunday, family bonding na mga ka-church mo. After po ng praise and worship, tumayo ang aming pastor and sabi niya ay magstay tayo 2 minutes sa presence ng Lord, at kung may pinapasabi, i-share sa congregation para maging kalakasan. Praise and worship pa lang po ay mugtong-mugto na ang mata ko, hindi dahil sa bigat ng nararamdaman ko or dahil sa depress ako. Umiiyak po ako habang praise and worship kasi masaya ako na alam ko na napakabuti ng Panginoon at ramdam na ramdam ko yung presensya niya. Na masarap mag-worship sa Lord kapag ikaw ay nagtatagumpay, kapag maganda lahat ang nangyayari sa buhay mo. Pero mas masarap mag-worship sa Lord kapag nasa kalagitnaan ka ng problema, nakakaya mong lumuhod, nakakaya mong magtaas ng kamay, kasi alam mong ipinanalo mo na yung laban na yon. At nung sinabi ng pastor namin na kung may pinapasabi ang Lord ay i-share sa congregation, nakapikit po ako noon, nakaluhod ako. Ipinakita sa akin ng Lord ay duyan. Yan. Duyan na ginagamit ng mga baby at duyan na ginagamit natin para tayo ay makapagpahinga. Tapos sabi ko, Lord, anong ibig sabihin nito? Hindi verse ang binigay niya, pero duyan. Anong ibig sabihin, Lord? So sinabi doon na rest, kapahingahan. Di ba yung mga baby, kapag yan ay umiiyak, isakay mo sa duyan, nararamdaman nila yung comfort, nararamdaman nila yung security, na kung sila'y inaantok, iduyan mo lang yan, mabilis yan matulog, and malalim yung tulog nila. Ang duyan ay nagkakaroon ng bonding sa nanay at sa baby, pwedeng sa tatay o sa mga kapatid kapag nahiga sila doon at gumagalaw-galaw. Sabi ko, oo nga no, Lord, ang galing mo. Rest, pahinga. At iyan po ay tulad sa sinasabi sa Matthew 11:28. Sabi po doon na, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal, nahihirapan, napapagod sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So yung tanong ko sa inyo kanina, sino dito yung pagod? Sino dito yung nahihirapan? Sino dito yung gusto ng sumuko? Ang kailangan lang pala ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Bibigyan na tayo ng kapahingahan. Yung mga dinadanas kasi natin, minsan hindi dahil bunga ng desisyon natin, pero may mga na-experience tayo na desisyon ng iba na tayo ay nadadamay. And ramdam ko po kayo. And alam ko po na yun po ay inaalaw ng Lord, pinaparanas ng Panginoon sa atin, kasi isa po yun sa way para po tayo ay patatagin, para tayo ay palakasin. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakasagana. At gusto po niya ay manatili tayo, magpahinga tayo sa kanyang pagmamahal. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi niya higit na mahal ang isang tao dahil sa ginagawa nitong kabutihan. Hindi po. Halimbawa, hindi niya higit na mahal si Billy Graham nang higit sa pagmamahal niya sa mga dying orphan sa Africa. Or hindi niya higit na mahal si Billy Graham kumpara dito sa mga convicted murderer na kumilala at tumanggap sa Panginoon Diyos bilang sarili nilang tagapagligtas.
Hindi po ang mga ginagawa natin ang makakapagpabawas or makakapagpadagdag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nothing makes Him love us more or less. His love never changes. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi tulad ng tao, 'di ba? Hindi tulad ng tao na nagwe-wave ang pagmamahal kapag ikaw ay nasaktan mo siya or may ginawa ka na hindi niya nagustuhan. Ang nagbabago yung damdamin natin. Alam nating mabuti ang Diyos, alam nating makapangyarihan siya, pero pag may mga bagay tayong dinadanas, nababago yung tingin natin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Lord, mahal mo ba talaga ako? Lord, bakit mo naman hinahayaan to? Di ba may mga ganong tanong minsan ang mga tao? His grace is always there. Sagana ang Panginoon sa habag, sa biyaya. Sagana ang Diyos sa pagpapatawad. Hindi siya nanunumbat. Hindi nagbabago ang pagmamahal niya base sa mga kasalanan mo, base sa mga mabubuting ginagawa natin. Hindi po yun ganon. Pahinga tayo sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya para sa atin. Diba? Sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Imagine, Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari, inialay ang buhay para sa iyo at para sa akin. Na dapat tayo yung mag-suffer, na dapat tayo yung mapako sa krus. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang kaisa-isang anak, ang bugtong na anak, inialay para sa iyo at para sa akin. Kung halimbawa nandyan yung duyan, tayong nasa edad natin, nyari nasa tabing dagat ka, para maranasan mo yung kapahingahan dun sa duyan na yun, kailangan mong mag-climb, kailangan mo siyang sakyan, na magtitiwala ka na sa tingin mo parang mahuna siya, parang mabilis masira, kaya ba ako nito, yung bigat ko ba kaya dito, pero kailangan mo magtiwala sa kanya na kaya mo siyang sakyan, di ba? So parang ganun tayo sa Panginoon. Mararanasan natin yung kapahingahan kapag buong tiwala tayo sa kanyang maniniwala, 'di ba? Buong tiwala tayong aasa na walang imposible sa kanya, walang mahirap sa kanya. Na hindi ka titingin or hindi tayo titingin or hindi ako babase sa mga bagay na nakikita ko sa paligid ko, kabila, kanan, harap, likod. Sobrang problema, sobrang trial, sobrang struggles na mararanasan mo. Pag wala ka nang makitang maayos o maganda sa paligid mo, tumingin ka sa taas. Nandun ang ating Panginoon. Nakatingin sa iyo, nag-aabang sa iyo, tulad ng sinasabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagod, nahihirapan, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Lapit tayo sa ating Panginoon, at sa oras na ito, dalangin ko na maranasan ko ang patuloy na pag-ibig at kapahingahan sa presensya niya. So maraming salamat po, kaibigan. I am Blessed Victoria. I am forever blessed, and so are you. Bye!